Welcome to my vlog. Napanood nyo ba ang aking video na na-erase ko dahil utos ng aking anak? Alam mo naman yung anak ko. My first subscribers, ang aking anak. Ayun, at in-erase ko nga para alam mo naman yung anak ko, hindi rin ako titigilan. Ako daw yung manghuhut-hut. Ako yung manghuhut-hut, guys, na walang pera. Walang pera. Yun, saan ka nakakita na manghuhut-hut na walang pera, no? Sa akin lang yun, ako ang hinuhusgahan, ako yung dinudurog ng panghuhusga. Na kesyo ganito ako, mukha akong pera, mukha akong ganito, mukha akong pera na, alam mo yung manghutuhut ng pera na hindi sa'yo, lahat ng pambibintang sa akin. Kaya alam mo, nung last week ba yun? Napikon ako, guys. Sa totoo lang napikon ako. Gusto kong ibulyaw lahat ng katotohanan. Dahil sa totoo lang yung bintangan ka ng isang manghuhut-hut. Isang, alam mo na, sakim sa pera, sa manggad. Wala akong hinuhut-hut kay Mons. Kung naubos ang pera niya nung umuwi ako. Nung umuwi ako, guys, na nagkaroon ako ng sakit nga, nag-vacation ako ng 7 months. So, yun, naubos ang pera niya. Sa isang babae na naluko siya. Yun. Hindi ko yung kasalanan. Hindi ko kasalanan kung naubos ang manggad niya. Kung nawala ang manggad niya, ayun, naoto. Bakit hindi nila husgahan? Ako yung dinudurog nila sa panghuhusga. Ayun. At kung ano yung mga bintang nila sa akin, guys, hindi yun totoo. Walang katuturan ang pambibintang. Dahil kung isa ako manghuhut-hut, ang hahantingin ko ay isang mayaman, matanda, madaling mamatay. Yun. Pero yung bintangan ako na manghuhut-hut, alam mo ba yung pera na yun na dinugas ng isang Pilipina? Na si Rose ang pangalan, sabi ni Mons, yung ex ko. Yun ay pinag-ipunan namin dalawa. Tulong ko, guys, tulong ko. May tulong ako, may ambag ako kay Mons sa maraming taon na ako ang sagot ng pagkain niya. Sagot ko ang pagkain namin lahat. At pati luho ng anak ko, sagot ko rin. Hindi, magbitaw man siya ng pera mga 150 or 200. Pag mamili si Abby ng gamit, yes, mga ganun. Pero sasabihin mo na kaming dalawa, ano niya sa luho, saan ka nakakuha ng tinatawag na, alam mo na, yung di ba, na walang nahuthot na salapi sa kanya. Nakita nyo naman yung laman ng account ko is 1.4 lang. Ngayon 1.3 na lang siguro dahil bumili ako ng pagkain ko din, pagkain namin. At kahit na wala na kami, isa lang ang bahay namin, hindi ako nagpabaya pagdating sa pagkain. Pagkain ko, pagkain niya. Yun. Ang hindi ko lang maintindihan, guys, hindi ako tinitigilan ng tao. Kakatawa nang wala namang nakakatawa. Kakasira nang wala namang katuturan. Alam mo yun, yung lahat na ng kasinungalingan ginawa na. Pero hindi pa rin natinag. Ako yung taong galing ako sa matinong angkan ng pamilya. Matino ang pamilya ko, guys, malaki ang pamilya ko. Kabilaan sa side ng tatay ko, sa side ng, yung alam mo yung mga old relatives. Hay, kami pa rin ang magkasama. Alam mo yun, yung kup-kup pa rin namin ng pamilya namin na ay buo. Yung hindi ko maintindihan, yung alam mo yun, siniraan ka na nga, hindi na nga nila inaamin yung kasalanan nila. Alam mo, to be continue pa rin ang ginagawa. Alam mo ngayon, wala akong trabaho yan. Yung trabaho ko lang yun yung isa. Yung dati kong trabaho, yun lang ang trabaho ko. At yung ginagawa ko ngayon ay pagbablog. Yun na lang ang pagbablog na lang ginagawa ko. Yun na lang, nakapokus ako doon kasi alam ko someday aani din ako. Hindi man ngayon, alam ko someday. Alam mo yung hindi ko maintindihan sa mga tao, alam mo yung lalabas ka, mag-iingay sila, lahat ng ingay. Alam mo kung kailangan nilang magpiesta sa ingay, gagawin nila yan. Kasi di ba bumalik na ako sa dati, hindi na ako nervyosa, na wala nang nervyos ko, guys, na alam mo naman kung sino ang may gawa, alam mo naman kung anong dahilan. Nagkaroon ako ng nervyos last year dahil nga sa mga, alam mo na, yung tunog ng hindi mo na mabangbang ang sa tenga mo. Nervyos, sabay pa ang sigaw-sigaw ng mga sa paligid mo. Lalo na yung mga bunganga ng mga Pilipinang na-meet ko na hindi ko alam kung paano ko marinig. Pero I think using my
may cellphone nakakonek. Hindi ko lang alam kasi alam mo naman, high-tech dito eh. Ay, high-tech as in high-tech. At akala siguro nila ay ngayon na bumalik na ako sa katinuan, akala nila ay mapatuloy nila akong gaganunin ng paulit-ulit. Bintangan ng ganito, bintangan ng ganyan. Magkamali lang sila, promise. Luzon, Visayas, Mindanao na ang dudumog sa kanila. Bakit? Dahil ako ay matinong tao, isang biktima na pilit na binibiktima ng paulit-ulit. Alam mo, magkukomersyal yan. Ako ang tinitira. Pero pinipilit ko yung kalimutan, guys. Hindi ako nanood ng kung ano-ano mga bagay. Kasi alam mo na, alam niyo kung bakit. Dahil ayaw ko ng ingay, ayaw ko ng gulo. Galing ako sa province kung saan tahimik ang buhay ko, matutulog ako, gigising ako ng mayroon ng pagkain sa pagkainan. Ganyan ang buhay ko. Pero yung hindi ko maintindihan, guys, kung bakit hindi ako tinitigilan ng tao sa paligid ko. At yun yung mga bagay, wala na sa akin ang anak ko, di ba? Dapat mag-enjoy na sila. Wala na sa poder ko ang anak ko. Si Mons at ako magkasama sa bahay, pero divorce na kami. At yun yung bagay na yung intindihan nila, divorce na kami ni Mons. Please respect yun. At yun yung bagay na alam mo kung bakit I feel free, alam mo yun. Kasi alam mo, matagal ko na dapat gawin yan eh. Hindi ko hinabol ang magkapapel, hindi ko hinabol na magkaroon ng manguha ng kayamanan niya, at lalong hindi ko pinangarap na mamatay sa countryng ito. Ang tanging gusto ko lang ay magkaroon ng katahimikan, guys. Makasama ko ang anak ko, umpisa pa lang, makasama ko ang anak ko, makasama ko ang pamilya ko, dahil alam ko na galing ako sa masayang pamilya. Ang gusto ko lang gawin nila ay tigilan nila, kakaingay sa tenga ko, lalo na kung saan ako pumunta, tigil-tigilan nila ako. Tigilan nila kakabigay sa akin ng ingay para magkasakit ulit ako ng nervyos sa yun. Ayun lang, guys, iparating nyo sa lahat, guys. Kasi sa totoo lang, guys, pikon na ako, kakabintang ng kung ano-ano. Si Mons may tinutulong yan sa pamilya ko, dahil sa totoo lang, si Mons yung tipong taong hindi niya rin makalimutan ang tulong at malasakit ng pamilya ko. Dahil laging mabait ang pamilya ko sa kanya. Yun. Alam mo kung anong binibintang kapag nag-withdraw si Mons na pampadala kay nanay? Gagalaiti yan, kasi inuubos ko daw yung pera ni Mons. Hindi ako, excuse me, hindi ako ang nag-ubos ng kayamanan niya. Katulong ako sa pag-save ng savings niya. Katulong ako dahil tumutulong ako sa pagkain niya. Pagkain ko, pagkain niya rin. Pero nung winaldas niya yun, dahil sa isang babae, hindi ko nakasalanan yun. Huwag niyong isisi sa akin ang kasalanan ng iba. At huwag niyong isisi sa akin ang buka ng bunganga niyong hindi maganda. Dahil ako, bago ako magsalita, I need to be sure na totoo ang nanggagaling sa bunganga ko. Sa puso ko, ganun ako, yes. Dahil alam mo kung bakit ako nagsasalita na ngayon lately? Dahil too much na yung ginagawa. Saan ka nakakita na, guys, ng manguhut-hut na yung laman ng account ay 50-50? Alam mo yung 50-50, malapit na mamatay dahil wala ng laman. Diba? Alam mo kung ano ang sahod ko monthly? Yun lang, guys, ang laman ng account ko. Ang sahod ko ngayon is nasa 1,000. Sasabihin ko sa inyo, mga 1,000 lang or 1,200, mga ganun lang. Maliit lang, guys. Hindi ko alam kung babawasan pa ng buwis, di ba? Hindi ko alam, guys. Pero normally, kapag 3,000, walang bawas ng buwis yan. Buo mong matatanggap. Pero nung nakarang buwan, nagbawas sila sa buwis. At ngayon, hindi ko alam. Titignan ko kung magkano yung bawas. Ayun yung ang hindi ko lang talaga masikmura na paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang ang ginagawa sa aking ingay ng punyetang si Mila na yan. At sa totoo lang, punong-puno na ako sa kanya. Punong-puno na ako. Yung babae niyan, memorize ko ang boses. Mula umpisa kung paano mag-ingay sa tenga ko. Binging-bingi na ako dyan. Pero pag once na may mangyari sa akin, guys, promise, hihilahin ko yan sila. Dahil alam mo, nung nagtatrabaho ako sa isang ringgureng na Pilipina ang may-ari, binubuli nila ako. May meeting daw, nag-join ako sa meeting, nag-attend ako ng meeting, binubuli nila ako. Kaya pag akala niya, mananahimik ako, I promise, hihilahin ko sila papunta sa Pilipinas, kung saan sila nararapat ng maturuan ng leksyon. Ayun lang, guys. Share nyo, guys. Alam nyo kung bakit hindi ako
salita na maiintindihan lalo na ng aking ng aking anak, dahil alam ko naman kasi na kapag nagsalita ako ng Tagalog ay ng English or Danish at alam niya na hindi maganda, lalo na yun, alam ng anak ko na hindi ako ganun, 'di ba? Pinatanggal niya yun dahil ayaw niya rin ng gulo. Pareho kami guys na, alam mo yun, pareho kaming pinoproteksyonan namin ang isa't isa. Kilala ko ang anak ko kung paano ako proteksyonan at kung paano ko rin siya proteksyonan. Kaya yung bagay guys na, alam mo yung ikakatahimik naming dalawa, yes, I try my best in how many years? Maraming taon guys. Maraming taon ang sakripisyo ko para magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Pero alam mo kung ano yung nakakapikon? Yung hindi ka tinitigilan eh. Paulit-ulit ang pinagtatawanan ng hindi mo alam kung anong nakakatawa. May nakakatawa ba? Minsan sarap tanungin, may nakakatawa ba? Kaya pag lumabas ako, mag-iingayan sila. Alam mo kung anong yan? Kunwari may emergency, may ambulansyang nag-iingay, may mga lagari, ganun. Diba yung alam mo matululot ang iyong utak? Nagkaroon ako ng nervous breakdown dati dahil ganyan. Tapos yung mga ingay ng kung ano-anong mga ingay ang ginagawa nila. May mga aso pa yan guys na akala mo ipapalapa ka sa aso. Hindi ko alam kung ipapalapa ba nila. Kung subukan lang nila. Subukan lang nila ngayon. Alam mo kung bakit? Alam ko naman na lahat ng mga Pilipino nakatingin kung paano ako, kung ano ang sitwasyon ko. At yung ginagawa nila guys, yan yung mga ginagawang ingay sa akin ng Pilipina na hating gabi iniistorbo ako. Hindi ko alam kung ano yung in-install nila dito at dinig ko. Nakakonek sa hindi ko alam eh. Basta may naririnig akong kung ano-anong ingay. Alam mo kung bakit ako mas gusto ko rin na mag-take ng medicine para kapag tulog ako. Ayun, alam mo yun, yung para sa Pilipinas na matutulog ako, gigising ako alas 12 kung anong oras ako magigising, may pagkain sa Alam mo yung dito kasi, alam ko naman kasi na parang malabong, wala ka nga daw pangarap. Wala kang pangarap kasi hindi ka binibigyan ng magkaroon ng pangarap sa buhay. Alam mo, marami akong pangarap sa buhay, guys. Ang dami-dami kong alam. Ang dami kong alam na trabaho. Maliban na lang yung mag-araro doon sa bukid, hindi ko alam yun. Pero yung paulit-ulit kang sinisiraan, ayun guys, alamin nyo na lang. Kasi ako, sa totoo lang, pilit kong umiiwas sa gulo. Pilit ko ring inaayos ang buhay ko dahil yun ang dapat. Pilit ko ring binibingi-bingian ang mga taong naninira sa akin. Pero paulit-ulit guys, nag-i-enjoy. Pag in-erase ko, nag-i-enjoy. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila na kapag nakita ng isa sa pamilya ko, ayun, papa-erase sa akin. Pero this time, no way. Magtatagalog ako. Dahil maraming Pilipino ang nanunood at gustong alamin ang totoong buhay na mayroon ako. Alam mo sa totoo lang guys, nagkaroon naman ng silent ang buhay ko nung dumating dito eh. Madali lang yun. Tapos ito na naman guys nakangiti. Hindi nakangiti. Alam, nakita mo bang itsura? Kung ayun, ganito ang itsura niya. Ganun nga daw ang itsura ko guys. Binabantayan nila kung nakangiti ba ako. Nakangiti sa buong gustong ngitian mo. Ayun, naranasan nyo bang maging ganon? Kasi naranasan ko yan. Naranasan ko kailangan ngitian mo, pagsamahan mo silang lahat. Pag hindi, sira ka. 1 minuto lang na pagkakamali mo, sirang-sira ka. Iningatan ko ng maraming taon ang dangal ko, ang buhay ko na huwag masira. Never ako nagkaroon ng trouble nung high school ako. Pero this time, ay nako, minuto yan guys. Magkamali lang ako ng salita, promise. Front page na naman ako sa sa kasamaan. Kasi yun nga, nakatutok nga sila sa ganung bagay. Pero ngayon, magbibideo ako guys kung saan ako pupunta. Pakinggan nyo kung anong sasabihin nila. Dahil pwede kong i-translate. Ang gusto kong i-translate kapag ginagano nila ako ng paulit-ulit. Alam mo, alam na ni Auntie Bibi. Alam na halos lahat ng Pilipino. Nung umalis ako sa Pilipinas, guys, tandaan nyo, ang mga taong nakakita at nakasubaybay sa akin in 7 months at ang nakakita sa akin in airport, nakita nyo naman kung gaano ako Disente akong tao, lalo na kapag professional lang kaharap ko. Professional ako kausap.
Ayaw ko guys ng winawarak ang pagkatao ko, ang dangal ko ng paulit-ulit, ng walang matinong eksplanasyon. Yun ang totoo. Nakakapikon, di ba? Kahit sinong matinong Pilipino ang ginaganon mo, paulit-ulit mong pinagtatawanan, ninungud-ngud sa tae, paulit-ulit, mapipikon sa'yo kahit gaano pa kabait yan. Promise. At yung patient na ginawa ko, mahaba guys. Mahabang pasensya ang aking ginawa. Huwag lang magalit sa kanila. Nang paulit-ulit nila akong ginagago at pinagtatawanan at ginagawang tanga. Di ba nakakapikon, no? Sinong Pilipino kaya ang hindi magagalit kapag naranasan yung naranasan ko? Isa kang biktima, lalo kang bibiktimahin. Tapos sasabihin mo, ay, nagsasalita siya. Oo nga, no? Nag-English kasi ako sa vlog ko. Nagsasalita ako. Pero sa totoo lang yun kasi ang gusto niyong palabasin. Na I don't know how to talk. Ayun ang gusto niyong palabasin, di ba? Na hindi ako marunong magsalita. Pero yun nga guys. Yun guys. Abangan nyo na lang guys. Alam mo, kasi ako yung tipong tao. Tandaan nyo guys, kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, hindi dahil nagpakamatay ako, wala akong planong magpakamatay. Wala akong planong maglaso ng sarili ko. Mas lalong wala akong planong maglaslas o kung anumang bagay. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin guys, gusto ko malaman ng buong Pilipinas at buong mundo na ako yung tipong taong wala akong sinasagasaang tao, maliban na lang na binubuntot-buntutan nila ako ng kahudasan nila para siraan in public. Ako yung tipong taong hindi gumagawa ng gulo, maliban na lang kung ginugulo nyo ako ng paulit-ulit. Kaya yun guys, yung sabi nila, nag-isyon ng gulo ako sa kanila. Hindi ako nang gulo mula umpisa eh. Hindi ako nang gugulo mula umpisa. Kung saan ako nagtatrabaho, sinusundan ako para testingan kung nakangiti ako sa kanila. Bakit? Hindi ba ako pagod na sa kakatrabaho para mag-demand kayo ng ngiti? Bakit lahat ba ng dito, ng tao, kagaya ko na isang foreigner, nagdi-demand ba kayo sa lahat ng bagay? Minumonitor nyo ba ang buhay niya? Para gawing katawa-tawa? Hindi, di ba? Ako lang nakikita nyo. Ako lang. At kung mayroon man kayong ginawa dati, hindi ko alam. Pero yung naranasan ko, ako lang ang ginaganito nyo. Kung sa tingin nyo, i-erase ko to, nagkakamali kayo. Guys, share. Kasi gusto ko makarating kay Sir Rapi Tulfo at sa PAL, sa ano nga yun, yung, hindi sa PAL kay Atty. Acosta, sorry. Yun, ang nangyari sa akin, gusto ko malaman nila na ako ay isang biktima at pilit na ginagawang biktima ng paulit-ulit nang wala ng kaayusan, wala ng katigil-tigil. Panawagan guys, kasi alam ko na kapag sumulat ako, mayroon na naman silang gagawin. Hindi ako nanggugulo. Promise, hindi ako nanggugulo. Lalabas ako sa garden, may gagawin ako. Maglilinis ako ng garden. Alam mo yun? Maririnig mo pinagtatawanan ka. May nakakatawa ba? Is it a joke? Ayun lang guys, paki-share. Kasi kung may mangyari sa akin guys, abangan nyo. Hindi ako nagbigti o nagpakamatay. Bagkus, kung namatay ako dito, sinadya. Sinadya guys. Ayun. Bye. Yun lang guys, paki-share. Kasi yung nararanasan ko sobra na. Sobra-sobra na eh. Hindi na nakakatuwa. Para sa akin, hindi na nakakatuwa. Sa 7 months, gumaling ako sa Pilipinas. Umaatake na naman sila ngayon. Para magkaroon ako ng nervyos. Kung ano-ano na namang ingay. Alam mo, nagpaplano kang lumabas. I have a plan to go out. Alam mo yun. Mag-iingay sila dyan. Akala mo may gera. Ayun ang ginagawa nila. Akala mo yung ingay na nasa bahay ka palang ninervyusin ka. Pero ang katwiran ko ngayon, pakialam ko sa ingay nyo. Gulo nyo yan, ayusin nyo.
Basta ako, hindi ako nagsisimula ng gulo, guys. Yung mga kinakalat nila dati na mayroon daw akong inataking estudyante doon sa pinagtatrabahuhan ko dati. Hindi yun totoo, guys. Ang totoo, walang katotohanan lahat ng bintang nila. Kung totoo man na ng atake ako, hindi pakita nila. Di ba minumonitor nila ako? Pinapakita yung kasamaan ko? Ay di ipakita nila lahat. Para malaman ng buong Pilipinas kung ano ang katotohanan sa lahat ng mga bintang nila sa akin. Ayun lang, guys. Bye, guys. Try ko bukas lumabas. At sana ay magising ako ng maaga. Kasi alam ko naman na sa gabi iniistorbo din ako ng ingay. Ayun yung buhay ko, guys. Yun ang buhay na katotohanan. I'll never feel peace of mind in life. Dahil hindi ako binibigyan ng katahimikan. Yun lang, guys. Salamat sa pakikinig nyo sa talambuhay ko. Dahil ang talambuhay ko kapag ako ang nagkwento, katotohanan ang malalaman nyo. Hindi kasi sinungalingan. Yun lang, guys. Nandito ako sa Diko. Kung saan ako dati. Kung saan ako, alam mo na, buong Pilipinas pinagtatawanan ako. Diba? Dahil sa kagagawan nila. Dahil sa kababayaan nila. Dahil sa mga ginagawa nilang gulo sa buhay ko ng paulit-ulit. At alam ko nag-i-enjoy sila kasi pinairis nga sa akin ng anak ko. Pero alam ko naman na pag hindi sila tumahimik, yes, I will continue what I want to tell. Ayun, guys. Pero nakita nyo ba ang video na yun? May manghuhutot ba na ganun ang laman? At kung manghuhutot ako, sa umpisa pa lang, yes, aalamin ko ang lalaking huhut-hutan ko kung mayaman ba. Mayaman, madaling matigo. Pero hindi ako nag-asawa dahil sa pera eh. Hindi rin ako nag-asawa dahil sa papel. Alam mo kung bakit nandito pa rin ako nakatungtong? Dahil nandito pa rin ang anak ko. Hawak pa rin nila. Yun. Ayun, guys. Hawak pa rin nila. At hindi ko mahawakan ng anak ko o mahag everyday kasi may limitasyon. Ayun lang, guys. Bye.